It's good to see you as always on a Saturday afternoon. We're just going to jump in here and start. We've had a lot of things going on, and I think all of our lives this last week, there's a lot of things going on in the world, and we need to be aware of it. This world is much bigger than this little place that we live. So even you're young, you should begin to have a sense, begin to have what we say, an awareness of what's going on in the world around you, because it's a big world, lots of things going on. This Bible that we teach every week, it has a major importance in all of our lives, Whether you want it, accept it, believe it, or not, doesn't matter. God's word is true, God is true, and His purposes and His plans are going to be accomplished in this earth. And what you see here with your eyes, and you feel with your senses, and you touch with your hands, you think it's real? It's real. But more real is the God of heaven, the God of creation. What's more real is the truth of His word. More real than the very flesh on your bones. And what it says in the Bible is going to happen. Lots of things going on in the world right now. We don't know if any of us, be here next year. We don't know if we're going to be here tomorrow. But don't think just because you're young that there's always going to be a tomorrow. That's one of the reasons why we do this, is to help teach you, train you, give you an awareness that there's something bigger than just your everyday life. Just hanging out and playing basketball, going to school, whatever. It's bigger. God is bigger. And He has purposes and He has plans for this world that we live in and for your specific lives. So we're going to pray and jump in here. I have a few words as always, maybe, and we'll just start. Okay, so let's pray. Heavenly Father, we just thank you once again for the opportunity to meet with you, to hear from you, to hear your voice. Holy Spirit, we need you to speak into our hearts, to speak into our minds, to speak your words of truth, that we might not just be hearers of the word, but doers of your word. Lord, let it be done according to your word, because you tell us that your word does not return to you void. It does not come back to you without accomplishing that for which you sent it. So accomplish your purposes, your plans in our lives today, in Jesus' name. Amen. Amen. So you may be seated. So you ladies, join in. Because as I mentioned a few minutes ago, and some of you didn't hear it, whether we think God is important, that God is worth giving time to, whether we think so or not, doesn't matter. It's important. It's important for every person on this earth. Because why? Why is knowing about God, knowing about His Word,
Why is it important to every human on the planet? Why? Because all people, all humans are born with an eternal soul. Eternal soul. You know how long eternity is? That's forever. It's forever. Forever and ever and ever. And you could stand here and keep saying ever, forever. That's how long eternity future is. And we all have an eternal soul. Whether you think you do or not, it doesn't matter. In fact, God's word says, let God's word be true and every man a liar. Because his word is true. His word is true. We all have an eternal soul. And we're going to spend that eternity somewhere. Somewhere. It's your choice. It's your choice. It's your choice. God already paid the price. Jesus paid the price. When he hung there on that cross, when he died, when he shed his blood, it was for us. It was for us. Whether we receive that or we reject that, that's on us. Because he already did it. He already did it. It's like if you were sentenced to jail, and I think I've mentioned this, if you were sentenced to jail, life in prison, no possibility of parole, huh? That's bad. Is that bad? That's bad. But somebody walks up before the judge and says, no, I'll go for him. I'll go to jail for him. He did the crime. He did the crime. But I'll do the time. We all did the crime. When we rebel against God, we ignore him. We don't listen to him. We don't go to church. We don't read the Bible. We don't even get up in the morning and say, God, what's on your agenda today? What's on your list today? Number one, am I being obedient to my parents? Do I have the right attitude towards my parents, my friends, my family, my teachers? We all have already committed the crimes. But somebody else has already done the time. Jesus. Because he stood in the gap and he said, I'll take your place. I'll take your place, your place, your place, your place. Jesus paid for it with his blood. He stood in the gap. He stood in your place where you would be sentenced to eternity in hell. Huh? Eternity in hell. It's not a nice place. No matter what you think it is, it's worse. No matter what you've heard it is, it's worse. And heaven is better than anything that we can imagine. Better than anything that we can imagine. So what are we going to do with that? What are we going to do with that? Are we just going to ignore it? We're just going to reject it? We're not going to take it seriously in our lives? If somebody came up to, let me pick on somebody, Ika. If somebody came up to you and said, I'll give you 1,000,000 pesos. I'll give you 1,000,000 pesos. But, one condition. You only get to spend 500,000 on yourself. You have to spend the other 500,000 pesos on other people, blessing other people. Would you have a problem with that? Or would you be running out and you'd be giving out the 500,000, right? Right? Wouldn't you? Wouldn't you? We would. And you may not have the right motivation for that, but if you could bless other people, if you could help other people, wouldn't you do that? And when God reveals to you the truth in his word about eternal salvation,
and going to heaven one day when you die. Going to heaven and not hell. The place that's better than you could ever imagine, or the place that's worse than you could ever imagine. But you got a free ticket into heaven. Are you going to take that? Are you going to receive it? Huh? Or are you just going to, nah, never mind? You're going to take it. You're going to take the 1 million pesos and you're going to be handing it out. You're going to be blessing other people. You're going to be building somebody a house. You're going to be building your mom and dad a house. You know? You're going to bless other people with it. When God gives you the truth of His Word, it's like getting 1 million pesos, more so. And you have a responsibility to give that to other people and bless other people with it as well. That's why we do that. That's why we do this. That's why we do this. So I'm going to leave you with one verse, and this may be a verse that you're using as well today. It comes from Matthew, the first book of the New Testament. Matthew, Mark, Luke, John. Matthew, chapter 24, verses 42 to 51, okay? Matthew 24. It says, "Therefore, stay awake." Anybody sleeping? "For you do not know on what day your Lord is coming. For you do not know what day your Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have stayed awake." If you knew a thief was coming to your house at midnight tonight, you'd be awake. Your papa would be awake and he'd be ready for him. He'd be at the door. Bang! If you knew it, you would stay awake. He would not have let his house be broken into. What's he saying here? What's God talking about? Be awake. Be awake. Pay attention. Ika. Pay attention. Stay awake. Because you don't know when God's going to come back. You don't know what the future holds. Amen. You don't know what even tomorrow holds. Stay awake. And with that, I'm going to turn this over to Les, and she has something to share with you. I'm sorry. First of all, check the video, please. First of all, thank you sa nakiramay sa ako ang send your condolences sa katong nag-message ako. Thank you kaayo. So, I'm very strong, no? So, total, daghan magmarita sa Philippines na ako i-share sa inyo, ha. Nakakita ba mo ato akong gikuan nga picture? Na, nakakita ato? Ako atong uyuan. So, that day na namatay siya, it's very normal day. Just like everybody else, wake up early in the morning and go to work. Parehan ninyo, or wake up early in the morning and go to school. So, nga nang nahitabo, no? Very simple lang kayo niingon ra sila before sila 11 kanang sa paniud to. Niingon na iyang kauban tulo ni sila. Dali mo, ato na ni tiwason ng ato ang trabaho kay para makapahulay na ta. Palihog ko kuan, ma-distract ko sa mga bata. So niingon siya no nga, dali na kay tiwason na nato ni atong trabaho. Wait lang, kay murag lisod de kay mag-istorya no ko ang atong kaistorya ni maminaw. Sama ra po nang nakichismis ta ba niya atong gichismisan di pud maminaw makaway gana. So nana yang kauban no nga dali ato na nitiwason ng ato ang kuan atong gaayo bali loader na siya kada mo loader kanang gaboldos nana. So gibutang nilang transmission
Unya, akong uyuan nasa likod sa driver. Unya niingon maning akong uyuan no kay naman ti isa ka lalaki kauban nila kay tulo sila. Didto sa spot kung asa to naipit ang ako ang uyuan. Yan akong uyuan nga, uy, Inok. Yung pangalan na Inok. Inok na name na sa Bible. Christian kayo no. Ibig sabihin, Christian pod sila, di ba? So, niana ko angkol nga Inok kanang ayaw dira kay kanang maipit ka. Maipit ka. So, ang gibuhat sa akong angkol, siya mo ni adto didto kay naay siya ni check ning ungot man. Si Inok nasa likod sa driver. Pero niana akong angkol nga ayaw lisuang manibila ha. Pag ayos akong angkol, nawala ang ungot, siya naipit, kay gilihok ang manibila. So, normal ra kaayo siya na day no, nadala pa siya sa hospital, pero mga isag tunga, kaadlaw na lang, patay na siya. So, na ako'y question sa inyo ha. Kay, kung mag-share gani ko og ingani sa mga born again nga mga Christian pareha. Pareha na mo, pareha na to, kung born again na mo. Ang ilang number one concern is, na-receive na ba niya si Jesus Christ as His personal Savior? Ako makatubag ko, ana. Kamu makatubag mo, ana. Makatubag mo, kung maingon ko, malangit ba ko, kabalo ka? Dili, di ba? Nag-hesitate ko nagunahuna. Kay, kita, kung dili pa ta Christian, nang wala pa namuhat, wala pa nato gi-accept na ng pamuhat sa Ginoo sa tong kinabuhi. Wala po dayta kabaluno kung asa ta padulong. Dili concern rata sa atong physical nga kamatayon. 'Di ba? We are only concerned on our physical death. Pero when you become a newborn born again, sa inyong pagtuo, ang inyong concern, dili na ng lawasa, kundi ang kalag anang lawasa. Kisa man gusto inyong pamilya maimpirno, di ba? Kato siya na time, niingon na ang doktor nga, wala na, di na mag-receive og oxygen ng utok, ang baga, nag-fail na ang kidney. So it means, niingon na lang jud ang doktor, mamatay na jud siya. Niana akong ante nga, mangita mig way, nga naay mo pray niya via video call. Akong igagaw, nagpray sa iya, ang nurse naggunit sa cellphone, gi-video call, pag-write og say og amen, tit! Ni-depart na ang iyang kalag. Ang question, asa padulong ang kalag after? Asa ba? Mutuo ba mo anang maglaroy-laroy pa na dira for 40 days? O nga nang mahadlok man mo di mamatay, mahadlok man mo matug ngit-ngit, mahadlok man mo matulog ka mura isa, especially kung ang namatay, inyong relatives. Nga no, asa ang mentality nato? At yung mentality nga naapa diri ang kalag. Okay, pangutanon ako si Princess. Okay. Asa padulong ang kalag right after death? Judgment with Jesus. Judgment. O judgment ha? So it means, kung mamatay ta, right now, may ganito kung uncle kay murag, medyo slow ang iyahang pagkaipit. Kaya pag abot niya sa hospital, mudihok pa yung dila, makamata pa siya. Ginahawa pa siya, pero ventilator na, pero kanang napay senses. Kuan mo nang, biskan ka nang matulog ta, makadungog magyapon ta na. Nag-function pa ang utok. Hopefully, ato na time no, nakikistorya siya sa Ginoo. Wala manggoy too late. Walay too late as long as you're still alive. Walay too late nga mga magrepent ta sa atong sala. Muduol mo balik ta sa Ginoo. Walay too late. So mao niya akong warning sa inyo no. Kanapod, nganong naamay mga time ngayon. Bata pa kong angkol. Pila mga edad sa inyong papa? Akong uncle 42 years old pa. Bata pa, tigulang pa akong bana. Oh, moingon ang tao, mangutan na sila, pila edad si mga uncle? 42, ha, kabata pa god. Ngano magbuot dayta sa Ginoo kung kanusa ta kwaon?
katong na time nga kanang akong uncle na sa hospital, every I would say every 6 hours na update ang doktor. Unya walay update nga maayo, puros bad, puros nalala, puros murag wala na gani kay hope. Unsay may gibuhat sa akong family ato na time. Kabalo mo sa among family na ay nagdinumtanay. Sa among family na ay nagkasukuay. Sa among family walay nagtinangganay, na ay walay mga nagtinangganay. Pero sa panghitabo ana na namatay akong uncle, na reconcile. Nangaayo ang ilahang mga gipangbati nga dili maayo. 'Di ba? So na ako'y pag storya na ko ani na kanang kuan story about kanang sa akong uncle as a Christian sa akong mga igagaw. Naay ni come up sa ako ang kuano kani ako ning basahon sa inyo ha. Okay, naani siya sa Hebrew 12, 10. Ang atong mga amahan dinhi sa yuta nagdisiplina kanato sa hamubo lang nga panahon. Bisaya na ha. Og sumala lang sa ilang mahuna-hunaan nga makaayo kanato. Apan ang Dios nagadisiplina kanato alang gayud sa atong kaayuhan. Aron mahimo kitang matarong sama kaniya. Sa panahon nga disiplinahon kita, dili kita malipay. O kinsa may nalipay diri samtang gibunalan sa ilang mama. Kinsa may gakatawa diri samtang gibunalan ang ilang mga lubot. Wala, di ba? Kung sakit mo disiplina ang atong mga ginikanan, sakit mo disiplina ang Ginoo. Masakit kay ngano dili man gud ta. Dili lang man gud ta physical lang ta nga masakitan. Grabe, hulmahon jud ka sa Ginoo. Sakit jud siya, di ba? Sa panahon nga disiplinahon kita, dili kita malipay. Hinuon maguol kita. Yes. Ano na-notice ninyo nga tanan nganong ang pagdisiplina sa Ginoo nato, nganong sakit man ang way. Nganong mang wala may lami nga way nga pagdisiplina. Tanawan ninyo gibuhat ni Jesus Christ. Nagpasakit siya sa krus, gilansang siya sa krus, nahimo siyang model nato para luwason ang atong mga sala, luwason ta sa impyerno. Nga unta, instant na nato ma-receive, biskan pag binuotan tag madili, instant na nato ma-receive ng impyerno. Pero si Jesus Christ, nahimo natong abogado, nahimo natong kuan, nahimo natong, ano sige, tawagan na sis? Manglalaban. Oo, kanang, Laban na to. so mauna no, kanang, ako sa nitiwason. Apan sa kaulihian, kini ang pagdisiplina makahatag kanato og kalinaw sa atong kinabuhi tungod kay pinaagi niini matulid ang atong pamatasan. Sa pagkamatay sa akong nguyuan, naabay natulid nga mga pamatasan. Kabalo mo, when it comes to life, when it comes sa kinabuhi, sa tao, kamo, naay siguro kaila, igsuon, mga ginikanan o whatever. Hopefully, dili sa mahitabo. Unsa man inyong kapitan, kung naan na tanan, if money and provision is everything there, but life cannot be bought with money. But ang kinabuhi, dili mapalit og kwarta. Yes, kinsa man inyong kapitan? Ang doktor? Unsaon ninyo ang doktor anaon ayuha ang akong kuan, naon ninyo? Kundi nimo ayuhon patyon ninyong doktor? Di ba dili? Sa katon na moment kabalo mo, siguro sa na witness na ako, united ang prayers sa akong family. United, isa ray tumong, kundili paraan ng tawhana. Pero nga nang wa man siya nabuhi despite sa among mga pag-ampo. Ano wala siya nabuhi? Because ang Ginoo mamuhat
para sa kaayuhan. Kung isakripisyo niya ang 99 para lang sa isa ka tawo nga nawala. Tinuod na. Isakripisyo sa Ginoo ang 99 na iyahang tao. Ngano isakripisyo niyang 99 kay tungod kanang 99 luwas na. Kanang isa lost pa, wala pa. Important kayo nino. Kinsa may nagatanaw direct news. Balita. Kinsay nakabalo sa nahitabo sa Israel. Unsay nahitabo gibombahan? Gibombahan lang ba og isa ka nasod? Daghan no, around. Kitabangan kabalo ba mo nga ang Israel gitawag na og God's clock. Orasan sa Ginoo, orasan sa iyang pagbalik. Diba niingon man to sa verse ni Sir David ganina, nga pagmata ka mo, kaya ang pagbalik sa Ginoo, dili na mananghid, kaya sama sa kawatan. Kaya kung ang kawatan mananghid pa before mangawat, makakawat pa ba siya? Dili. Kaya nga naman, huwaton naman ninyo. Diba? Huwaton na ninyo ang kawatan kung kano siya musulod na exact na oras, hindi na siya kakawat. Mapo na no nga. Unsay purpose ana? Kanimang mga human na to nga nature, sige paminaw mo, important kayo ni. Kaya kung mag-rapture ta today, this hour, o dili mo receive ni Jesus Christ as your personal Savior, kung naglingkod ra mo diri na minaw, kaya ang yawa na minaw pod, I'm sure kabalo pa siya sa whole story sa Bible. More than you. Yes, tinuod na. Kumubalik ang Ginoo niyang gabi Dili na takadagan. Mao ti ingon sa Biblia, kung naa ka sa atop, kung nag-ulan og kalayo, ay nalag kanaog. Diba sis? Kung naa ka sa atop, nag-ulan og kalayo, ayaw nalag kanaog. Kay kanan tanan nimong taguan, mga sunog gyapon na. So ngano man ning atong human nature nato no? Nga kanang naata sa 10 lang ta nga kanang, o sige magbinuotan ta kanatay ma-receive. Di ba nga na? Throughout the day, let's say sa atuang tibok adlaw, magbinuotan ta kanaan tay pangayoon ni mama. I say. Pero the rest of the day, pag the rest of the day, kanang sa tawagan na, nagpabadlong. Ang gusto sa Ginoo no, kanang faithful gani ang atong love niya nga biskan pag wa ta kabalo kung kano sa siya mobalik, gakling ta sa iya ha. Unsa nang cling? Ngani nang cling tindog sa lance. Ana ta sa iya ha. Kapot tayo ta sa iya even though we don't know that when He's coming to prove nga love nato ang Ginoo. Lisod ba? Lisod siguro kay wala na to siya nakitaan physically, diba? Pero kabalo mo, dili mo ka-deny. Listen to me. Na ako'y verse. Last ako ni na verse. Dili mo ka-deny nga walay Ginoo, dili mo ka-deny nga gikulangan mo sa pagpakaon sa word of God. Dili mo ka-deny ana. Kayo, nakabutang diri sa asa ni? Wala ako kabalog asa ni. Nasa kong cellphone manggod. Ang pagkagamhanan sa Dios. Ang kalangitan nagapadayag sa gahom sa Dios o nagapakita sa iyang gipanghimo. So, biskan ang kalangitan nagwitness nga siya na naay creator nga naay Ginoo. Kaning human manggod no nganong sa unang panahon na ay may mga nagatuog ka na mga lain gani nga mga Ginoo. Para na mga Greeks ba nga God of the water si Poseidon. Pero ngano kay naa naman gud nagibuild na sa tuwa nga kinahanglan ta na ay pasalamatan na ate i-praise na ate i-worship for something, pero wala lang natunong sa tamang Ginoo ang ilang gibuhat.
Kundili ilang individual na ay God of the Son, God of the whatever. Oh. Biskan ganing ang parents ni Abraham. Biskan si Abraham before. Ang ilang Ginoo kay God of the moon. I believe God of the moon or God of the sun. Something ana. Sa wala pa gani si Abraham no. Na gani laing Ginoo. Oh, so, kay tungod gibuild ta, gi-create ta ni God ngan mag-uhaw ta og asa ta magpasalamat, mag-uhaw ta kung nga naay Ginoo. So mao lang to no. Hopefully kanang one more thing di ay na ako yung nakitaan nga video sa ganina online. Biskan, wait lang, listen sa biskan gani kato mga tao gani nga ginatawag na nila kanang prayer warrior, di ba? Grabe na sila mo ampo, grabe ka na sila kanang every siguro every second, every movement sa ilang life prayers is involved. Di ba? Masipyat magani makasala, magani unsa na lang ta. Nga makalimot pa og ampo inigmata sa buntag og before matulog sa gabi eh. 'Di ba? So one more thing. Ngano na question pud ni nganong namatay man ang among uyuan nga buutan man. Nganong wala man tong daotan ang namatay. Kaning kalibutanan ni mao ning ginatawag og fallen world. Kaning kalibutan gi-claim na ni Satanas. Naa si Satanas diri ah. Kung nigawas ta sa atong portahan sa atong balay natulog ta nga safety ta. Protection na sa Ginoo nato constantly every second sa atong life. Protection na sa Ginoo nga napadulong mo sa inyong eskwelahan nga wala mo na dagma, wala mo na ligsan. Nakauli mo og buhi. Amen? Amen. Yes. Amen jud. Protection na kay ngano? Ngano man jud nang ingana? Para i-prove sa Ginoo no nga love mo niya no, love ka niya no? Love ka niya. Kung naaman lang siya kwaon, naa na siya purpose. So, mao lang to no, hopefully, kanang ma-awake ang inyong mga spirits. Magkuan mo kanang, magbasa mo Bible to know more about God. Read the Revelation, please. Read the Revelation. Sige, sa Bisaya na sis? Gipadayag, the last book of the Bible. Basahan na ninyo, siguro mga nimbawt inyong balahibo, kay mauna na ang nahitabo karon sa Israel. Nagsugod na. Katong giingon nila nga kanang birth pain, kana ganing magbati, nagsugod na. Kabalo mo sa Mindanao, grabe ang linog dito, earthquake, tag 6 magnitude na. Kanang lahi na di pare sa una ba nga. Kung maglinog gani no kay every 6 months, karon nga murag every week, siguro every other day. Kanang grabe na kayo. Kita mo to sa Turkey? Ang Turkey nga lasod puros Muslim. Pero gilinog sa Ginoo, hugno tanan to mga ancient nila nga mga building patay daghan kay Muslim. Unya paminaw ninyong malangit to dili. Malangit to dili. Honestly talk. Kay nganong maingon man magudili? Because they don't receive Jesus Christ. Pero nakadungog ba sila kabahin ni Jesus Christ? Yes. Biskan ganig online, YouTube, whatever. Biskan asang corner na biskan ang langit nagpadayag nga naay Ginoo. Mali ilang Ginoo. So we are very blessed no na we are in the Philippines nga ang salvation na to murag duol-duol na lang kaysa sa mga wala ta na anak mga Muslim nga mga ginikanan nga pagtuo pa lang nato kan Jesus Christ siguro patay na ta. In instant mo declare ka nga motuo ka ni Jesus Christ, patay na ka kay imong ginikanan Muslim. Pero gianak ka diri sa Philippines nga tanan welcome to know about Jesus Christ. But it's up to you na lang Jude. It's up to you. So that's all no. Thank you kayo for listening. Sige, so again, mayong hapon natong tanan. So, ganahan ako mo share ani kay
kagabi kanang wala ko kabalo asa ko padulong ba niya. Nang ni-invite na ko nga amiga nga pwede okay ra i-mention ako ang church. Kanang amiga na ko nga ni-invite nga taga Cornerstone. Dayon, iya kong gi-invite og Bible study dito sa Sibulan. Then nagstorya sila kabain og how powerful is our word or our tongue. Kabantay ta nga ang atong dila is mao'y pinakagamay pero mao siya'y pinaka kusgan nga word. Kay bisan og ang ato ang dila mao'y pinakagamay pero matud pa sa Bible, pwede siyang makasunog og balay. Pwede nga masunog ang balay. Nalimot lang ko unsa to nga verse basta nag-ingon nga ang mga barko man gani kung kusog ang dalan sa barko nga magdalagan sa kung asa siya paingon bisan ang unos pero kung ang atoa nga word nga isulti is pwede siya nga mahunong. So like Jesus, giunsa man ta niya paggama? Di ba pinaagi sa yuta nga iyang gikuan sa iyang baba. O gikan sa iyang baba. Iyang sa paggama aning kalibutan unsa sad iyang gigamit? Di ba ang iyang nga baba. So anything nga ato ang isulti, pwede powerful kaayo na. Like kanang mingon ta nga buang mandagway ka, bad na siya. Dili na siya maayo. Kay ngano imo manggi kuan sa iya nga buang jud siya. Kasi ganahan ingnon buang. Dili di ba? So ato nang kuano no? Manunglo pod nga may pareha sa gingon ni Lablian ganiha, ningon siya may unta makuan mo. Kana may nguna na nga word dili na nato angay nga i-practice as a Christian tungod kay sige tuod ta og apil og ingon ani Bible study pero atong batasan unsa? Dili ta angay musulti og mga negative against sa laing tawo kaya ang atong dila grabe ni ka gamay, grabe ka kuan pero kusgan kayo ang atong dila. Dapat ang mugawa sa itong baba is only a blessing. Blessing. Not a curse. Not a curse. Dapat nga permi nga panalangin ra ang makagawa sa atong baba. Usahay dili na to mapungan no tungod kay unsa man ang kasing-kasing ang nagdala. Ang emotion ang nagdala. Mo nay giingon paminaw paagi sa ato ang dalunggan ug hunauna paagi sa ato ang utok og atong dawaton pinagi sa ato ang kasing-kasing. Mao nay tulo ha. Atong paminawon paagi sa atong dalunggan, atong hunahon-naon paagi sa atong og atong ikinabuhi pinaagi sa atong kay kung unsay sulod sa atong kasing-kasing mao po'y mosulod sa atong baba. So mao na ato ang lesson karon. Walay hugaw nga mosulod sa atong baba. Dili ang mugawa sa atong baba mo. Walay mga pagkaon nga mosulod sa walay mga hugaw nga pagkaon nga mosulod sa atong baba. Pero kung dili ang mga mugawa sa atong baba. Kay usay ang atong baba, grabe kaayo. Kanang naatay mga words nga para sa atoan normal ra kaayo pero ato na siyang i-practice nga dili na ta magsulti og mga negative og mga curse sa ubang tawo. Kay ang Ginoo nag-speak og blessings but kinsay kaaway sa Ginoo? Kinsay kaaway nato? Satanas. Siya nag-speak og mga curses, mga tunglo. Og usa pa unsay nakoy question nato kaniha akong tagaan og sa ba akong ikaalagad 100. Akong tagaan og 100 ang makatubag niini. What is the most dangerous being in the world? What is the most dangerous being in the world? Being. Unsa man ang pinaka kuyaw nga being sa tibuok kalibutan? Sige. Vincent. Being it means na I life. Naay life. Sige. Sige. Naay kinabuhi. Vincent.
Ikaw. Unsay, what is the most dangerous being in the world? Ikaw. Being. Unsa? Ano na yung kinabuhi ba? Ha? The most dangerous being in the world. Is. The most dangerous being in the world is when you speak Kaan ba? Being ba? Kinabuhi. kanang kuan kanang ingon ka. Mali. Mali. Sige na. Sige. O sa example, sir. Example, lion. Example, lion. Example, Ano, hayop. Wait lang. Example, hayop. Satanas. Kinsa pa? Demon. Ako, evil. Evil. Kinsa pa? Lion. Sige, wala na? Ako na pa. The most dangerous being in the World. world is when you kanang mukuan ka sa kanang Mali ka, Jen. Wala na. Sige, wala. Ikaw, sis. Unsay pinaka-dangerous being in the world? Tao. Tawo. Sir, how about you, sir? What is the most dangerous being in the world? lamok. Being Yeah. like a actual living thing. Yes. Yeah. Yeah. Well, obviously, I think it's the devil. The devil. Sakto me. Sige. So, ako nang tubagon. Sige daw. Sige. You are all wrong. Tungod kay normal nga dangerous being jud ang evil. But the most dangerous being in the world is God. Christian tao, people who is Christian who already know God. Ngano man? Nganong pinaka-dangerous ang Ano ako ito, mga tao? tao Nganong dangerous ang tao nga nakabalo ang nga Christian na? Nganong dangerous sila? Nganong kuyaw? Murag kanang sila may nakabalo sa right ba? Correct. Tungod kay sila ang nakabalo sa maayo. Wala nilang spread. Usapod nga nganong nganong namahawa mo? Lingkod mo dire. Low. Wa pa tanaw man. Sige, maong dangerous sila sa pinaka-tibuok kalibutan tungod kay sila ang nakabalo sa nga tanan nga imposible mahimo nga posible ug ang posible mahimo nga imposible. Tungod kay kita Christian kabalo naman ta unsay mga imposible. So when we speak mukuan gyud ta naagod tay authority nga unsa ato ang isulti. So dangerous ta. Tungod Sama ani nila ng mga preacher. Kanang sa ilang bukton dako ang obligasyon. Oo. Nay mali sa ilang giingon. It's Pero mo nang ga-pray before mag-preach ha kay to for the Holy Spirit to speak through them. Para di sila masipyat. og sa pagsulti. Kay insa sa ingon sa Bible kung madungagan pug hangpa. Dungawan pod og sampalong. So muna atong kanon usahay no dangerous ta nga kanang nakabalo na. Kay kabalo ta nga ato ang musulti ta is naay authority. So ang lesson nato karon is be careful ta sa ato ang mga words. So mao na ko ang nakatunan ato. Pray. Sige, let us pray. Walay nakatubag, walay 100. Sige. Sige. So, magdungo na atong ulo. Yung atong mata, magampo ta. Father, Lord, God, we thank you, Lord, for, once again, Lord, this afternoon, for, sa tanan nga tawo din, nga naada ni Father God, sa mga gikan sa hangtod sa tawo nga nakadungog ni ini nga mga tingog nga naada ni Father God. I-bless gayud sila, Lord God. Daghang salamat Ginoo sa tanang hinggayon nga imong gihatag kanamo sa mga opportunity, Lord God, nga imong gihatag dinhi kanamo, Lord, nga kami magpadayon ni ini nga ministry sa mga nag-provide, sa mga nag-sponsor ug sa tanan nga tawo nga nag-organize ni ini nga ministry, Father God. Daghang salamat Ginoo sa mga tawo nga nag-ampo ni ining mga
batan-una ug sa mga bata, Father God, dangon salamat Ginoo. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.